All right, welcome back, guys. No, so this will be the part 2 of the training for riders. Okay, so the first part, no, diniscuss natin yung SurePro for insured, SurePro for owner, Health Pro, and Health Pro Lite. So ngayon naman, allow me to discuss the remaining three riders. No, so that is the Safety Pro, the Recovery Pro, and the Life Pro. Okay. So the Safety Pro, ito po ay accidental death benefit, no? So we will give 100% of the sum assured for accidental death. Ibig sabihin kapag ang naging cost ng death po ng client natin is due to accident, no? Kung magkano man yung amount na nilagay natin sa Safety Pro, ibibigay po siya on top of the sum assured nung policy ng client natin. Okay. And then dito po sa FWD, no, we are the only insurance company na nagbibigay ng times 3. Ibig sabihin, if that accident happened on a Philippine declared holiday po, let's say halimbawa Pasko, Independence Day, or any public holiday, no? The claim will be given 300%. No? So, ibig sabihin, kung 1 million po yung nakalagay dito sa Safety Pro and nangyari yung accident on a Philippine holiday, the payout will be 3 million on top of the life insurance. Okay. So, how does it work? No, so dito po may example tayo. Ang client natin is si Joseph Jimenez, no. He's a 28 years old and yung scenario 1, si Joseph he was hit by a car on his way to work, no. Syempre accident happened on a regular day. No, 20 days after he was taken out of the picture. Ibig sabihin po unfortunately namatay po si Joseph, no. So how much benefit will his beneficiaries receive? No, so if you will look at the example, no, meron siyang 1 million na life insurance coverage na binabayaran niya ng 30,000 pesos annually. Okay. Plus the Safety Pro na 1 million, no, binabayaran naman niya dito is 3,200 annually. Okay. So dito, the total death benefit po na makukuha ng family ni Joseph is 2 million pesos, no? Bakit? Kasi 1 million po yung nandun sa set for life niya and then the 1 million is from the rider. Okay? And then what if naman nangyari siya on a Philippine declared holiday? Nangyari po siya ng Christmas, no? Napaka-untimely nung pagkamatay ni Joseph, no? So how much benefit will his beneficiaries receive? So ang makukuha po ng beneficiary is the 1 million na life insurance plus the Safety Pro na rider na 1 million. Pero dahil nangyari siya on a Philippine holiday, magiging times 3 po siya. So ang total death benefit is 4 million pesos, no? So ano po ba yung rationale between dito sa sa pag times 3 natin ng Safety Pro kapag nangyari siya on a Philippine holiday? Kasi po usually ang mga Filipinos, no, kailan ba tayo laging lumalabas or namamasyal? 'Di ba kapag holiday po? 'Di ba? So FWD found out na ang mga Filipinos mas prone po sa risk of being involved into an accident kapag Philippine holiday. Okay, so ano po ba yung mga regular holidays na pasok dito? No, so we have the New Year's Day, Araw ng Kagitingan, Monday, Thursday, no, or yung Holy Week natin, Independence Day, yung end ng fasting ng Ramadan, National Heroes Day, Feast ng Sacrifice, Andres Bonifacio Day, Christmas Day, and Jose Rizal Day. Alright. So, for the Safety Pro, no, ang coverage period po niya is up to age 75. Ibig sabihin, pwede pong makover yung client natin until mag-age 75 siya. And then, the issue age for this rider is 15-day-old hanggang 70 years old. And then, pwede natin siyang i-attach sa mga set for life 5 pay natin, 10 pay, and regular pay. Alright. And then, the sum assured for this one is 100% of the base sum assured and 500% of the base sum assured. Okay, so when does this rider end? The date the premium paying period ends. No, ibig sabihin kapag natapos na po yung paying period nito, tapos na din po yung rider. And then the date when we approve the claim, kapag halimbawa po nag-submit tayo for claim, nag-process tayo ng claim, no? Once na ma-approve po, um, matatapos na po yung specific rider. And then the date we approve your request to surrender or cancel this supplementary benefit. And then next is
kapag lumagpas po tayo ng 31 days after the grace period. And then next, kapag na surrender po tayo, nag-cancel or na-terminate or na-expire yung ating base policy. Okay, so when do we not pay the benefit for the Safety Pro? Kapag po ang naging cause ng accident is due to unlawful acts, no? So ibig sabihin po, um nung nangyari yung accident is meron tayong naka-road rage, no? Nagkaroon tayo ng road rage, that's the example. Tapos hinabol po natin and then nagbeating the red light tayo or halimbawa wala na po tayo sa proper road, no? Halimbawa nag-counterflow na po tayo. And then the accident happened and then namatay yung client natin doon, no? So that is considered po as unlawful act. Okay? And then sa Safety Pro po, dito is we also do not pay the benefit kapag due to acts of war. Alright, so that is our Safety Pro. So next naman po is our Recovery Pro. Ano naman po ito? No, ito po yung ating daily hospital benefit, no? So ano po ba yung reason bakit tayo naglagay ng Recovery Pro? No? So 'di ba po kapag yung client natin is na-diagnose sila ng any illness na na-confine sila, let's say, halimbawa, dengue, UTI, or any confinement kasi nilalagnat sila or trangkaso. No? So, kapag nasa ospital po sila, hindi po sila makakapag-work. No? Some of us, no work, no pay po tayo. But the bill continues. 'Di ba? Yung bills po natin sa bahay, tuloy-tuloy pa din siya. So, ang purpose po nitong Recovery Pro is pinapalitan natin yung income na nawawala sa client natin. Okay? So, dito po, claim 100% of the benefit for each day of the insured's hospital confinement. No? So, for the ICU naman, 200%. Okay. So, for the daily hospital benefit, halimbawa po na-confine. No? So, dito po, kailangan po minimum 3 days naka-confine yung client natin to be considered it as recovery pro. Okay? So, two or more separate hospital confinements due to the same cause shall be considered as one continuous hospital confinement. No? So, ibig sabihin po, let's say, halimbawa, dinala tayo sa hospital A for dengue, for example. And then we stayed there for 2 days. And then for some reason, kailangan tayong ilipat ng hospital. Let's say a bigger hospital. No? So, kapag nilipat tayo ng hospital, that is our third day. No? So, consider po siya as hospital income claim. Okay. And then lifetime limit po nito, we only cover this for 1,000 days. No? So for hospital confinement, up to 1,000 days po siya. No? So syempre hindi naman po natin sana maubos yung 1,000 days. 'Di ba? And then for the ICU naman po is 365 days na out of the 1,000 days. Okay? So ibig sabihin po, kapag nagstay tayo sa ICU for 365 days, ibabawas po siya doon sa 1,000 days na total limit. Okay, so syempre meron po itong waiting period, no? So the medical condition first occurs is first diagnosed or symptoms leading to the diagnosis of the medical condition are first experienced by the insured person after the 30-day no claim period, no? So ibig sabihin po, sa hospital income natin, meron tayong 30 days. No, meron tayong 30 days na no claim period. Okay. And then, no, the hospital confinement po, dapat nangyari siya dito sa Philippines, no? Kapag outside of the Philippines po, hindi natin siya kino-cover. Alright, so coverage period, entry age, and pay period, no? So for coverage po up to 60 years old, for 5 pay, available po siya from 15-day-old to 55 years old. Kapag naman po sa 10 pay na mga products natin, 15-day-old hanggang 50 years old. And then kapag regular pay po ito, 15-day-old to 50 years old. And then kapag naman po yung coverage ng client natin is up to 75 years old, no? Kapag 5 pay, pwede po siya from 15-day-old to 70 years old. And then kapag 10 pay naman, 15 days to 65 days, 65 years old.
And then kapag regular pay, same din po, 15 days to 65 years old. So magkano naman yung minimum na benefit natin dito, no? So we can give the client a minimum of 1,000 per day and a maximum of 10,000 per day. Okay? So hindi po tayo pwede magbigay ng 20,000 per day, 30,000 per day, no? So meron lang po tayong sinusunod na minimum and maximum depending kung ano po yung declared salary nung client natin. Okay. And then, sa hospital income benefit po natin, no, yung ICU natin is 200%. So, let's say ang nilagay natin for the daily hospital income is 5,000. Automatic po, the ICU coverage is 10,000 per day. Okay, so how does it work, no? Let's say, halimbawa, yung client natin si Clara. She is a 25 years old and meron siyang Recovery Pro na 1,000 per day. Okay? So, 4 months after her policy was issued, si Clara na-hospitalize siya due to renal failure. No? So, she was confined for 5 days and was discharged after. So, what benefits will kick in this scenario and magkano yung marireceive niya? So dahil meron si Clara na 1,000 per day, so she is entitled for a claim ng 5,000 pesos. Okay. And dahil po meron siyang renal failure, no? Considered po siya as a critical illness. Lahat po ng premium na future premiums ni Clara will be paid by FWD dahil meron siyang SurePro for insured. Okay. So next, no, yung scenario naman natin, 15 days after, si Clara, yung condition ni Clara, it got worse. No, and na-admit siya sa ICU for 3 days. So how much benefit will she receive? No, so dahil po times 2 siya, no, 1,000 times 3 days of confinement is 3,000 pesos. And then dahil na ICU po siya, ita times 2 po siya, no? So the total of 6,000 pesos. Okay. So, percentage of the income to be covered is at most 80% for adult insured and 50% for juvenile insured. Okay? So, ibig sabihin po, for juvenile insured, financial underwriting will be applied on the policy owner. Kung sino po yung policy owner, siya po yung i-underwrite ng mga underwriters natin. Okay, for example, client is earning 40,000 on a monthly basis. No? So, 40,000 times 0.80, that is 32,000 pesos. And then 32,000 divided by 22 dahil yun po ang regular na working days in a month. No? So, equivalent po niyan is 1,454 pesos. So, ang recommended recovery pro po natin is 1,500 pesos per day. Ayan. And then take note po na kapag ang lalagyan po natin ng Recovery Pro is juvenile, no? Ang limit lang po natin is 2,500 per day. Okay. So when does this rider end, no? Kapag lumagpas na po tayo sa 1,000 or ibig sabihin po na max out na natin yung 1,000 days ng hospitalization, no? And then halimbawa po hindi na nakasurvive yung client, syempre magsa-stop na po yung pagbabayad ng Recovery Pro. Okay. The date we approve your request, no? Same din po siya sa mga previous riders natin. Alright. So when do we not pay the benefit, no? Hindi po covered ang pregnancy-related na hospitalization. No? Kasi po ang pregnancy po ay hindi po siya accident, no? Hindi po siya basta-basta lang nangyayari, no? So this is a planned confinement or a planned hospitalization. So hindi po siya covered. And then hindi din po natin binabayaran yung benefit if the recovery pro is due to alcohol and drug abuse. No? Or kung halimbawa po nagkaroon ng HIV or AIDS or ito ay pre-existing condition, no? Dati na pala may stroke yung client, no? Dati na pala siya na stroke pero upon application hindi niya dineclare na nagkaroon siya ng stroke and then na-hospital siya for stroke. Hindi po siya mako-cover. Okay? And then, suicide or self-inflicted act, no? Tumalon ka sa hagdan.
Or halimbawa, tinulak mo yung sarili mo sa hagdan, no? And then na-hospital ka, hindi po siya covered. And then again, unlawful acts and acts of war. Okay, so that is our Recovery Pro. So we are down to our last premium paying rider. Ito naman po yung ating Life Pro. Okay, so ito yung tinatawag natin na extensive death benefit. So bakit siya naging extensive death benefit, no? Dahil po bukod sa death benefit, 100% of the sum assured when the insured dies, binibigay po natin siya, no? But sa Life Pro po, 10% of the sum assured or up to 100,000 will be advanced within 48 hours to pay for the cost of funeral services. So ito po yung tinatawag natin na burial assistance. Okay? So kung 100,000 po siya, 10,000 yung ibibigay within 48 hours. Okay, next is terminal illness, no? Kapag halimbawa po, nagkaroon yung client natin na diagnose siya with a critical illness. So automatic po, makaka-claim siya ng critical illness and then sabi ng doctor, I'm so sorry to tell you, Mr. Client, Miss Client, but you only have 6 months to live. You only have 3 months to live. No? So ibig sabihin po, kung magkano yung death benefit niya, i-advance po siya para kay client. Ayan. So that's how the terminal illness works. All right, and then next po is the spouse extension benefit, no? This is an additional 100% of the sum assured. Kapag both of the parents, no, is namatay po sila on the same accident. Halimbawa po, may isang kotse. Ang nakasakay po doon is mag-asawa. Si daddy yung nagda-drive, si mommy nakasakay siya sa harap, and then meron silang minor na anak nakasakay sa likod. Pero yung minor na anak, nung time na na-aksidente po sila, nakasurvive. No? So kung let's say halimbawa nakasurvive po siya dahil wala na siyang living parents, no? Regardless kung si daddy lang po yung merong life pro, no? Si mommy po bibigyan din siya ng same benefit, no? So ang mangyayari po is the minor, no, na nakasurvive is magiging times 2 po yung makukuha niya na claim for the life pro. Kung 1 million siya, magiging 2 million po siya. Okay, and then next is the overseas benefit, no? Ito naman po is we are giving additional 20% of the sum assured, no, or up to 500,000 if the client died overseas. Okay? So ito po yung makakatulong sa kanila or sa family nila for the repatriation. 'Di ba? Dahil napaka-costly po ng repatriation or yung pagpapalipad ng isang labi ng isang client from a different country going to our country. Okay, so coverage period nito is up to age 75, no? And then issue age po nito is 15-day-old to 70 years old. And then available po siya sa mga policies natin na 5 pay, 10 pay, regular pay, and Vibrant. Okay, and then sum assured po natin dito is minimum 50,000 and then maximum is 500% of the base sum assured. Okay, and then next po, when do we not pay the benefit? Kapag ang cost po ng pagkamatay is due to self-inflicted. No? Siyempre, we do not cover that. And of course, no, when does this rider end? Same din po siya, no? The date that we approve the payment of the terminal illness benefit or yung Life Pro. Automatic mag-e-end na po yung rider. Alright, so ito po yung mga example, no? Ito yung mga example ng isang proposal na merong mga riders, no? So, let's say, halimbawa, the manifest 10 pay death benefit, ibig sabihin po, ito yung death benefit na binibigay sa beneficiary natin, no? Kapag halimbawa po, namatay yung client. And then, we have the guaranteed milestone increase. Pag-uusapan po natin yan sa mga bonuses, no? So, the supplementary benefits, ito po yung diniscuss ko sa inyo. Okay, so we have the Life Pro, 1 million, the Health Pro, 500,000, Safety Pro, 1 million, and the Sure Pro for insured. Okay? So, ang basic premium lang po niya is 70,000 pero dahil nagdagdag tayo ng mga benefits, no, ginawa nating siksik yung policy ng client natin. Now, the total regular premium is 148,000 per year. Okay? So, yun lang po. That is our riders. And thank you so much, guys, and good luck.